Ladies and gentlemen, naloko ka na ba? Niloko ka na ba ng partner mo? Panoorin mo ito. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga galawan ng mga manloloko, ng mga taksil sa isang relasyon kapag sila ay bistado na sa kanilang kalokohan. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so eto ating aalamin ang mga ginagawa, mga galawan ng mga manloloko, taksil, cheaters kapag sila na ay huling-huli na or bistado na sila. So, at number one, eto, yung magdi-deny. Yan, alam mo, halos lahat, karamihan ng mga taong manloloko nag-cheat sa kanilang partner ay magdi-deny yan. Siguradong itatanggi nila. Yan ang unang-unang reaksyon nila. Never nilang aaminin ang kanilang kalokohang ginawa. Halos lahat yan. Hindi yan aamin na nagloko. Itatanggi at itatanggi niyan hanggang kamatayan niya. Sinungaling na yan. Alam niyo ba na ang mga taong ganyan, mga pusakal na sinungaling na yan, kaya lahat na ng pinagsasabi sa iyo ay puro na kasinungalingan. So, kapag ganyan ang partner mo, nako, huwag ka nang mag-ubos ng oras, ng energy, sayang lang. Hayaan mo na siya, pakawalan mo na. Wala kang mapapala sa ganyang uri ng tao. Number one. Number two, ito yung fabricating events, fabricating stories. So ito na, yung gagawa na siya ng mga kwento. Gagawa na yan ng mga kwento na kontra sa iyo. Di ba ang galing? Ganyan na ang kanyang gagawin para palalabasin niya na ikaw ang masama. So, fabricating, ibig sabihin gumagawa siya. Nag-iimbento na siya para lang mapagtakpan yung kanyang mga ginawang kalokohan, para baliktarin yung sitwasyon at palabasin na ikaw ang masama. Number two. Number three, ito yung twisting the truth. Ang katotohanan, nagloko siya, nagtaksil siya. Pero iti-twist niya yon. Talagang paiikutin niya ang mga pangyayari. Kung ano yung katotohanan, babalukutin niya yon. At palalabasin niya na ang katotohanan ay ikaw na kanyang partner ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyari at palalabasin niya na siya lang ay biktima ng mga sitwasyon. O, di ba? So, yung katotohanan ay kanyang babaliktarin. Similar din ito sa number one eh. So, ang palalabasin niya ngayon, ikaw ang masama at siya ang mabuti. Ganyan talaga ang asal ng mga taong manloloko. Gagawa sila ng mga kwento, ng mga paraan para baluktutin yung katotohanan, para ipaniwala sa mga tao na sila ay victim lamang at sila ay walang ginawang kasalanan. Kumbaga, yung partner nila na inosente, yun ang palalabasin niya na may kasalanan sa lahat ng mga nangyari. Number three, ito yung seeking validation from others. So, ito na yung ginagawa niya kasi alam niya na naiipit na siya sa sitwasyon. So, ang gagawin na niya ngayon, doon na siya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang family, doon na siya magsasabi, magkuwento ng mga
inimbento niya na kwento ng mga fabricated stories, twisted truths, mga kasinungalingan. Doon niya ikwekwento sa mga taong malapit sa kanya. At siguradong ang lalabas diyan ay ikaw ang masama at wala siyang kasalanan. At yung mga tao na yun, maniniwala sa kanya. Yun ang gusto niyang palabasin sa mga taong nakapaligid sa kanya. At madalas, naniniwala ang mga tao na yan. Ngayon, nabaliktad na ang sitwasyon. Kung sino pa yung pinagtaksilan, kung sino pa yung inosente na tao, yun na ngayon ang dinudumog. Yun na yun ang binabash. Ang simpati na ay nasa kanya. At yung mga tao, galit na sa iyo. O, di ba? Ganyan talaga ang mga kampon ng talagang madalas sila na ang pinaniniwalaan ng mga tao. O, di ba? Ang galing nilang mag-imbento ng kwento. Number 3, number 4. So, ito, yung playing the victim. So, ito na yung siya na ang pa-victim. So, talagang lahat na ng kasinungalingan, lahat na ng maaari niyang gawin, yung mga kwento, lahat-lahat ay gagawan niya ng paraan para magmukha siyang biktima. Mag-iinarte pa yan, talagang todo effort yan. Alam nyo naman, minsan yung mga tao, kung sino yung nagmumukhang kawawa, yun ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi nila alam na talagang napakagaling lang mag-arte yan. Napakagaling gumawa ng mga fabricated na kwento, mga kasinungalingan. Pero madalas sila pa yung pinaniniwalaan ng mga tao. Ngayon, nabaliktad na yung tunay na biktima. Siya na ngayon ang pinagbumukhang may kasalanan. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung blaming his or her partner's behavior. Ikaw na nga yung gumawa ng kalokohan, gagawan mo pa ng masasamang kwento ngayon ang partner mo, di ba? Hinahalongkat na nila lahat-lahat ang mga naging pagkakamali ng kanilang partner, ang kanyang kahinaan. Iniisip nila, paano ko kaya ito gagawan ng kwento, di ba? Yung mga simpleng flaws na yon, ginagawa niya yung dahilan para sa kanyang ginawang kalokohan. So ayan po, ang number 5. Number 7, ito yung gaslighting. So lahat-lahat ng mga nauna kong sinabi ay mga uri ng ginagawa sa gaslighting. Ito na, yung babaliktarin ang sitwasyon. Ito na, yung palalabasin na ikaw ang may kasalanan. So lahat ng kwento, lahat ng mga sasabihin niya ay puro kasinungalingan. Talagang yung buong kwento, yung buong pangyayari ay babaliktarin niya lahat yun. So bilang biktima, tinatanong mo na tuloy yung sarili mo kung ano ba ang mga nangyari. Ako pala ang may kasalanan. So, sa bandang huli, ikaw tuloy yung nagmamakaawa doon sa taong manloloko, di ba? Kasi pakiramdam mo na tuloy ay ikaw na yung masama ngayon, di ba? At siya naman na ngayon ang biktima. Ganon ang mga magagaling na gaslighters, di ba? So, ayan po, ang number 7. So, ayan po ang iilan sa napakaraming galawan ginagawa ng taong manloloko, taksil, cheater. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.